Naiimbestigahan ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang nangyari sa bumigay na scam. Sa video nakuha ng isang residente, makikita na tulong-tulong ang mga construction worker na makuha ang isang lalaking nakaipit pa sa mga nagbagsakang mga tubo sa Santo Cristo Street, Barangay Balinga sa Quezon City kahapon ng umaga. Ilang sandali pa, buhat-buhat na ng mga lalaking nakadilaw na damit. Ang lalaking nabagsakan ng gumuhong scaffolding, kwento ng ilang residente. Narinig na lamang nila ang ingay. Mga alas 9, mga alas 10 gano'n. Biglang may parang bakal na gumuho. So yun nga, nakakita namin, nagkakagulo na. Kaya naglabasan na, yun na, may nilalabas ng mga sugatan. Dito na nila nakita na inilalabas ang mga sugatang construction worker. Sinubukan pang isugod sa pagamutan ang lalaki pero idineklarang dead on arrival. Kinilala ang nasawing construction worker na si Francis Tulagan Anzures, 45 anyos at residente ng Barangay Baysa. Napansin ng mga residente na walang safety gear ang mga construction worker. Wala silang mga safety gadget na ano. Parang nasa bahay lang. Nakalabas naman na sa ospital ang 5 sa 10 sugatan habang nagpapagaling pa ang iba. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang sanhi ng pagguho ng scaffolding. Sinagot ng kontraktor ang gastusin ng mga biktima. Tutulong din daw ang Quezon City LGU sa mga biktimang construction worker. Ayon naman sa Department of Public Order and Safety ng QC, papaimbestigahan nila kung nasusunod ang mga safety protocols. Sinuspindi muna ang housing project ng QC LGU habang gumugulong ang investigasyon sa aksidente. Iimbestigahan ng engineering yan. Kasi kung may lapses niyan, siyempre mananagot sila sa engineering kasi may binid out ng project. Yun ngayon ang dapat matanong, yun ang maimbestigahan natin. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5.